Umorder ako ng pagkain namin nila Kahil. Ipapakita ko sa inyo ha yung Thai way. Grabe yung aking ano no. Grabe yung aking line sabog. Okay, ayan siya. So, normally, kami dito sa village, sa Thailand, may GC kami na pwede kang umorder. Ayan, nakalagay yung food choices mo. Ay, hindi, yung food na binibenta nila, merong fruits. Ayan, may mga ulam, may mga snacks, may mga coffee, juice, lahat meron dito. Hindi mo na kailangan lumabas para bumili ng pagkain. I-deliver nila sa iyo door to door. At saka dito lang yan sila sa loob ng village talaga. Meron yung mga kalapit lang na village, mas malapit lang, minumotor lang nila. Pagdating ng pagkain sa iyo ay mainit pa talaga. Yun yung maganda dito sa Thailand. Ayan yung mga example choices nila oh. Pag hindi ko naman naiintindihan dahil hindi ako marunong magbasa ng Thai, tina-translate app ko na lang yan siya. Diba? Napakasarap. Pwede kang mamili diretso dyan kung anong gusto mong kainin, ano yung mga cravings mo. May mga pizza sila na mga servings. May mga breakfast choices. Ayan. Umorder ako niyan pad thai. Pad thai. May mga yogurt. Ayan. Breakfast choices. May mga hindi naman masyado breakfast, no? Pero napakaganda ng presentation nila. Gusto ko nga dalhin sa Pilipinas, pero kailangan ko siyang pag-aralan. Ang problema din kasi sa atin sa Pilipinas, sobrang mahal ng mga ingredients, no? So, pag nabenta mo siya, 100 plus na. Ang hirap talagang dalhin yung mga Thai food din sa Pinas na maglalasang Thai siya or parang authentic Thai dahil kaya mo naman siyang gawin kasi yung Cheyenne iced Thai tea, ginagawa ko naman siya personally. Pero pag binenta ko, parang ang mahal na niya. Ayan. Kahit sa village nila binibenta, kita ninyo yung presentation nila, ang ganda. Kasi ang Thailand, more on aesthetic talaga sila. Avocado shake. May avocado toppings pa sa taas. Etong shop na ito, kita nyo ang presentation. Oh, may almond sa taas, may sliced apple. Ito yung ano, ayan, may mga yogurt siya. Umorder ako ng iced cocoa. So, ang iced cocoa ay 30 baht or nasa mga 50 pesos. Ang sarap ng iced cocoa nila. Nag-order ako ng food namin ni Kahil. Ang in-order ko sa kanya ay kai dao kasi favorite niya yung kai dao. And hindi pa dumadating hanggang ngayon, mga 5 minutes na, siguro 10 minutes yung serving. Ayan, pili ka lang anong gusto mo talaga na food. Lahat dyan ay meron na kung gutom ka. Hindi mo na kailangan bumili or magluto kasi yung cost niya, may cost na din nakalagay sa taas oh. Pag nasa pesos to siguro 90 pesos. Yung cost niya ay ganun din kung ikaw din gumawa. Ito mainit pang isi-serve sa iyo. Door to door pa nila ihahatid. Masyasya ka na lang na may nakasabit na dun sa loob ng gate mo. Yung akin naman, naglagay ako nung parang clip, sabitan ng phone na isasabit lang nila yung plastic. For example, ito. Ayan, na-deliver na nila sa akin ng iced cocoa. Sinabit lang nila, may nakalagay na address ko sa taas at magkano yung total na babayaran. Ino-online transfer ko na lang din. So, iced cocoa, dalawa kami dyan. Isa-isa kami Kahil. Yan yung lunch namin now. Ito yung magiging partner namin sa lunch namin. Okay, patuloy tayo dito sa pinapakita ko sa inyong food choices. Ayan o, ang dami no. Ayan, breakfast. Ito normal yung pinupost nila sa breakfast tsaka yung yogurt. Iba-iba po ang seller nito. Parang, kasi yung ibang bahay dito sa village, yung binibenta, yung ibaba nila, ginagawa nilang shop, lutuan, tapos minsan coffee shop na din.
Yung garage nila ha, yung sasakyan normally sa labas na lang nila pinapark. Yung sa garage, gumagawa sila ng mini business. Pag may time ako, pag mag-walking ako sa palibot ng village, itutour ko kayo para makita ninyo ano yung setup ng mga typical na bahay dito sa Thailand. So, ayan yung laman. Ngayon, hinihintay ko na lang para makapag-lunch na kami ni Kahil. Kahil? 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 Turn off the aircon there. Let's have lunch. Betrayal. Sisma. Ginaunahan na kita. Kaya naman ako po kami na. Kaya magalit sila dyan na kapag pinipili ka. Betrayal. Pero yung ginawa sa akin na complicated guys, isang buwan na let me get spoon and fork in the kitchen. We're going to shave kalisi after, ha? Alright. So, ito yung kinuha ko kay Kahil na food. This is para siyang fried rice. Fried rice talaga siya. Na may itlog at chicken. Ayan. And may kasali na siya na anong tawag dito? Pipino and chili sauce. Dali ka dito, Kahil, oh. I ordered fruits already but it's not here yet, huh? Can eat there? You want pad thai as well? Pad thai. Yeah. The noodle. Oh, Yeah. Are you allowed? pad thai. This is my favorite pad thai. Yahoo! I'll just transfer it to a bigger plate. I finished the eggs. Glad that they're selling Kai Dao and it's not very expensive. You know, the egg when you buy it outside it's just like 6 baht. And the cooked one, that one, I like it's watery. And the cooked one, they're selling it for 10 baht. So not bad, yeah. The ones I buy in 7-Eleven more expensive, I think. So this is the... You want shrimp? No, I'm good. Ang dami ng serving nila, oh. This is for only 79 baht or nasa 120 pesos. Pero hindi mo to ma-order ng ganito sa atin sa Pinas. Siguro yung serving nito sa Pinas, 200 something or 300 yung pad thai. Tsaka hindi pa masarap. Kaya sa amin pag may nagsiserve or gumagawa ng pad thai, in-expect ko na lang yung lasa na magiging 30% lang siya ng Thai taste talaga. May missing talaga eh. Iba talaga yung pad thai pag dito mo sa Thailand binili. Kasi napaka-authentic niya. At saka doon mo din bilhin sa hindi matourist na area. FYI lang ha, pag nasa Khao San kayo, yung known na tourist area dito sa Thailand, hindi ganun kasarap yung pad thai nila. Commercialized po talaga siya. Kaya yung iba gumagawa ng content na yung masarap na pad thai nasa Khao San. Hindi po talaga. Lahat dun halos nagbebenta ng mga Thai food ay hindi po ganun ka-authentic yung lasa nila. Commercialized na po siya. So, bumili kayo ng mga pad thai na ganito, yung mga sikat na Thai restaurant talaga. Huwag yung sa mga tabi-tabi. Kasi huwag yung sa Khao San or tourist area kasi commercialized po siya. Mura siya pero iba ang kanyang lasa. Ito, normally nasa mga villages, nasa market lang na yung live talaga niluluto. Doon yung kunin din. Pero yung sa Khao San, hindi yun siya hindi yun siya authentic, hindi siya yung anong tawag, piso na pagkaluto. Is that the spicy version? No. Yummy. And I bought the cocoa drink. Ice choco. Yum.
here so you won't forget it, huh? Here, on the floor. Alright. So when you grow up, you can put it in your bag na, huh? Mm-hmm. The daddy asked When me. is my dad picking me up? It's supposed to be today, but he doesn't tell me yet what time. Okay, I'll ask him. Maybe he can pick you up later evening. No? We'll just. I want to clean your your feet. Oh, there's a lot of dirt na. Cannot do pedicure here, right? Is this also one of your favorite YouTubers? Hmm. Oh, I forgot to put. Ito pala yung kasali sa pad thai. Ano to, Kahil? What's this? This is the Thai version of onion, right? Yeah. But it's different from onion spring. Can you eat this one? This one na lang, okay. Bigger. Because this one is softer. My teeth can bite this. Mm. It's onion spring, but different taste, yeah? I forgot to put the chili and the mango sprout. And the lime. Chili. Can you borrow this book? I'll just mix. You know, it's like a hair when you're trying to comb hair and it's super hard to. Yeah, because it was served hot and then we ate it like not so hot na, and it's, how do you say it? It's compressed inside its container, right? For too long. Now they're stuck together. Can you try this if it's yummy? Yeah. Itong mango sprouts, hinahalo lang namin talaga siya. Oh yeah, Hilaw na these siya. are yummy. Yeah, hilaw lang siya kinakain. Halo na siya diretso sa food. And kain diretso. I'll show them how you eat this. Eat them all at once and it's yummy. I'm gonna get it stuck in my tooth. Yeah, we will do the strawberry. Next po, itatanim po namin yung strawberry. Nag-request na po si Master. Sobrang excited. Alright, so we're gonna dig the hole. Where is the strawberries? Where's the napkin? And we will dig the hole.
Not? Okay, napansin ko na yung paa ni Kuya Kahil medyo madumi na ngayon. Hindi naman masyadong madumi, pero nagpa-pedicure kasi ito siya pag nasa Pilipinas siya, magde-date sila ni mami niya. So ngayon ako na lang magpe-pedicure, tatanggalin natin yung dumi sa palibot kasi his feet is working too hard. Grabe yung training ng feet niya ngayon. So, we will do a foot care today with Kuya Kahil. Sit there, my customer for today. Yay! Yay! Okay, clean natin ang paa ni Kahil. Did you get the lights from your floor? There? She's used to it already. I think she just stays there. But she knows she's used to it. It seems not working well. I can't tell if she's bald. Can you call her bald if she shaved off all her hair? So, normal lang yan guys na wala na talaga dito bawal maarte. Dahil dito dapat go for the gold ka. Gulat talaga yung kahoy, no? Kaya talagang dapat dahan-dahan. Look, where did they go? So, ang bahay ni Maring Elementary. There's something wrong. Madali lang guys, 2 minutes lang. Dahil wala pa si Mayenay. Tatawid pa. Pero napansin ko dito meron silang eskwelahan. Yung kanila talaga. Pati yung eskwelahan nila guys ay meron na talagang magiging para kapag tumakas yung tubig, siyempre dapat i-secure yung mga bata. Alam mo lang pa talaga guys, no? Hindi mo ko yung kami ng eskwelahan, sisilitin natin. Pero nakita ko talaga pinakamalaking challenge dito yung pag-build ng mga infrastructure ng mga